300 tonelada ng ginto ang bumabalot sa mga panloob na dingding. 20,000 saserdote ang naglilingkod sa patuloy na mga turno. 410 taon ng walang humpay na mga sakripisyo. Ang Templo de Salomo ay hindi lamang isang gusali. Ito ang panlupang tirahan ng Diyos ng Israel. At noong 586 bago kay Kristo, isang hari ng Babilnya ang nagpasya na ang tirahang iyon ay kailangang burahin sa mapa. Ang nangyari sa 18 buwang pagkubkob na iyon ay magpapabago magpakailanman sa kasaysayan ng pananampalataya. Kung naniniwala ka rin kay Jesus Kristo at gusto mo ang mga dokumentaryong biblikal na tulad nito, panoorin hanggang sa huli, mag-subscribe na ngayon sa channel at magkomento ng M. Para maunawaan kung paano bumagsak ang Jerusalem, kailangan mo munang maunawaan kung ano ang Jerusalem. Hindi tayo nagsasalita tungkol sa kahit anong lungsod sa sinaunang mundo. Nagsasalita tayo tungkol sa espiritual na sentro ng isang bayang naniniwalang sila ay pinili ng mismong tagapaglikha ng universo. At sa puso ng lungsod na ito, sa tuktok ng Monte Mori, naroon ang isang estruktura na humahamon sa imahinasyon ng tao. Ang Templo de Salomo ang pinakakahanga-hangang relihiyosong estruktura na nakita ng sinaunang mundo. Ang mga sukat nito ay maaaring magmukhang katamtaman sa mga modernong pamantayan. 30 metro ang haba. 10 metro ang lapad. 15 metro ang taas. Ngunit ang kakulangan sa laki ay binalikan ng kayamanan. Ang mga panloob na dingding ay ganap na nababalutan ng purong ginto. Hindi lang pinatungan. Binabalot. Ang mga plaka ng solidong ginto ay tumatakip sa bawat sentimetro ng kahoy na sedro mula sa albano na bumubuo sa estruktura. Ang sahig ay ginto. Ang kisam ay ginto. Ang mga kerubim na nagbabantay sa Arka da Aliana ay may 5 metrong taas bawat isa at balot ng ginto mula ulo hanggang paa. Ang kanilang mga pakpak ay nagtatagpo sa gitna ng santo ng mga santo, na lumilikha ng isang protektadong arko sa ibabaw ng pinakasagradong lugar sa lupa. Isipin ang ningning ng lugar na iyon kapag ang mga sulo ay sinisindihan sa pagtatapos-tapos ng araw. Ang liwanag ay sumasayaw sa mga ginintuang dingding, sumasalamin sa mga sagradong bagay, dumarami sa libu-libong kumikinang na mga punto. Para bang ang mismong araw ay naninirahan doon sa loob. Ang mga bisita mula sa malalayong lupain na nagawang masilayan ang loob ng santuwaryo ay bumabalik sa kanilang tahanan na may mga kwentong tila pantasya. Ngunit hindi sila pantasya. Ngunit ang templo ay simula lamang. Sa paligid nito, ang isang komplikadong mga looban, mga silid, at mga pantulong na gusali ay umaabot sa isang lugar na katumbas ng 4 na field ng football. May mga bodega para sa mga ikapu. Mga silid para sa mga saserdote. Mga tirahan para sa mga levita na nag-aalaga sa musika at sa pang-araw-araw na serbisyo. Mga kwadra para sa mga hayop na isasakripisyo. Isang sistema ng mga kanal ang nagdadala ng tubig mula sa tangke ng silo hanggang sa altar upang hugasan ang dugo ng mga sakripisyo. Araw-araw, 2 beses sa isang araw, isang kordero ang iniaalay sa ngalan ng buong bansa. Sa umaga at sa pagtatapos-tapos ng araw. Sa loob ng 410 sunod-sunod na taon. Nang walang pagkaantala. Gawin mo ang kwenta. Higit iyon sa 300,000 kordero na isinakripisyo sa nag-iisang altar na iyon sa loob ng 4 na siglo. At iyan ay binibilang lamang ang mga obligadong pang-araw-araw na sakripisyo. Mayroon ding mga sakripisyo para sa mga individual na kasalanan. Ang mga handog ng pasasalamat. Ang mga natupad na panata. Ang mga voluntaryong Holocaust. Sa mga taunang pista, ang bilang ay sumasabog. Noong panahon ng Pasko, tinatantya ng mga historiador na higit sa 20,000 kordero ang isinasakripisyo sa loob ng isang araw. Ang dugo ay umaagos na parang mga sapa sa sistemang pang-drainage na maingat na idinisenyo sa ilalim ng altar. Ang amoy ng sunog na karne ay umaakyat na parang isang permanenteng ulap sa ibabaw ng lungsod. Para sa mga Judyo, ang amoy na iyon ay ang samyo ng banal na presensya. Para sa mga paganong kapitbahay, ito ay katibayan na ang Israel ay naglilingkod sa isang Diyos na iba sa lahat ng iba pa. Isang Diyos na humihingi ng dugo. Isang Diyos na tumatanggap ng kapalit. Isang Diyos na, isang araw, ay magbibigay ng huling kordero. At eksaktong ang kakaibang Diyos na ito ang nakakaabala sa mga imperyo sa paligid. Sa loob ng maraming siglo, ang Israel ay nanatiling buhay na naiipit sa pagitan ng mga superpotensya. Sa hilaga, ang Assyria. Sa timog, ang Egipto.
Sa silangan, una ang Asriya, pagkatapos ay ang Babilnya. Sa kanluran, ang Mediterneo at ang mga tao ng dagat. Ang kaharian ni Davi at Salomo ay naging isang historikal na anomalya. Isang maikling sandali kung saan ang Israel ay hindi lamang nanatiling buhay, kundi nangibabaw sa rehiyon. Ngunit ang sandaling iyon ay lumipas. Pagkatapos ng kamatayan ni Salomo, ang kaharian ay nahati sa dalawa. Israel sa hilaga. Jud sa timog. Ang Israel ang unang bumagsak. Noong 722 bago kay Kristo, ang mga Asryo ay winalis ang kaharian ng hilaga sa mapa. 10 buong tribo ang ipinatapon at nawala sa kasaysayan. Nakilala sila bilang mga nawawalang tribo ng Israel. Ang Jud ay nanatiling buhay. Bahagya lang. Ang Haring Ezekias ay nagawang lumaban sa isang makahimalang pagkubkob ng mga Asryo, nang ang 185,000 sundalo ng kaaway ay misteryosong namatay sa loob ng isang gabi. Ang aklat ng Reis ay nag-ugnay sa pagkamatay sa anghel ng Panginoon. Pinaghihinalaan ng mga modernong istoryador ang isang mabilis na epidemya sa kampo. Ano man ang nangyari, ang Jerusalem ay nakatakas. Sa pagkakataong iyon. Ngunit ang oras ay tumatakbo. Sa pagtatapos ng ika-7 siglo bago kay Kristo, ang mapa ng kapangyarihan sa mundo ay nagsimulang magbago. Ang Asriya, na nangibabaw sa Oriente Medio sa loob ng 300 taon, ay gumuho. Isang koalisyon ng mga Babilnyo at Medos ang kumugkob sa Nev, ang kabisera ng Asriya, at winasak ito noong 612 bago kay Kristo. Mula sa mga abo ng Asriya, isang bagong imperyo ang sumulpot. Ang Babilnya. At ang batang prinsipe na tagapagmana nito ay isang henyo sa militar na nagngangalang Nabucodonosor. Siya ay nasa edad na 20 plus nang pamunuan niya ang kanyang unang hukbo. Matangkad, kahanga-hanga, na may isang estratehikong katalinuhan na nanggulat kahit sa kanyang mga pinakabihasang general. Noong 605 bago kay Kristo, sa labanan sa Carchemish, sa pampang ng Ilog Euphrates, hinarap ni Nabucodonosor ang huling pag-asa ng mga Asryo na sinusuportahan ng Egipto. Ito ay isang massacre. Ang hukbong Ehipsyo ay nawasak. Ang Pharaoh Necho, na ilang taon ang nakalipas ay pumatay sa banal na Haring Josias ng Jud sa Megiddo, ay tumakas na ngayon kasama ang mga labi ng kanyang mga tropa. Ang mga labi ng Asriya ay winalis. At bigla na lang, ang buong rehiyon ng Syria at Palestina ay bukas para sa pananakop ng Babilnya. Hindi nag-aksaya ng oras si Nabucodonosor. Bago pa man bumalik upang opisyal na kunin ang trono pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama, nagmartsa siya patungong timog. Lungsod sa lungsod ang sumuko. Walang gustong humarap sa batang mananakop na nagpahiya sa Egipto. At pagkatapos ay dumating siya sa mga pintuan ng Jud. Ang hari ng Jud sa sandaling iyon ay si Joachim. Umakyat siya sa trono bilang vasal ng Egipto, na naglagay sa kanya sa kapangyarihan pagkatapos patalsikin ang kanyang kapatid. Ngayon, sa pagkatalo ng mga Ehipsyo sa Carchemish, may pagpipilian si Joachim. Ang lumaban sa mananakop na Babilnyo o sumuko. Pinili niya ang pagsuko. Kahit man lang sa simula. Ang Jud ay naging vasal ng Babilnya. Ang mabibigat na tributo ay nagsimulang dumaloy mula sa Jerusalem patungo sa malayong kabisera ni Nabucodonosor. At kasama ng ginto, ang mga unang bihag ay sumama. Noong 605 bago kay Kristo, ang mga kabataan mula sa nobilidad ng mga Judyo ay dinala sa Babilnya bilang mga hostage sa politika at upang sanayin sa serbisyo ng imperyo. Kasama sa kanila ang isang teenager na tinatawag ng Blia na Daniel. Malamang ay alam mo ang kanyang kwento. Ang yungib ng mga leon. Ang nagbabagang hurno. Ang mga panaginip na binigyang kahulugan. Ngunit sa sandaling iyon, si Daniel ay isa lamang batang kinuha mula sa kanyang pamilya at dinala sa isang dayuhang lupain na mahigit 1,400 kilometro mula sa tahanan. 3 taon ang lumipas. Binayaran ni Joachim ang kanyang mga tributo. Pinanatili ang kapayapaan. Ngunit pagkatapos ay ginawa niya ang pagkakamali na magtatakda sa kapalaran ng Jerusalem. Noong 578 bago kay Kristo, ang hari ng Jud ay nagpasyang magrebelde. Tumaya siya na ang Egipto ay darating para tulungan siya. Tumaya siya na ang Babilnya ay masyadong malayo para tumugon ng mabilis. Nagkamali siya sa taya. Nagmartsa si Nabucodonosor. At sa pagkakataong ito, hindi lamang siya dumating para maningil ng tributo. Dumating siya upang magbigay ng halimbawa.
Namatay si Joachim noong panahon ng pagkubkob. Ang mga eksaktong pangyayari ay malabo. Ang ilang mga teksto ay nagpapahiwatig ng pagpaslang. Ang iba naman, natural na kamatayan sa pinakamasamang sandali. Ang kanyang anak, si Joachim, ang kumuha ng trono sa edad na 18 taon lamang. Naghari siya sa loob ng 3 buwan. 90 araw. Pagkatapos ay bumagsak ang Jerusalem sa unang pagkakataon. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Pumasok si Nabucodonosor sa lungsod noong 577 bago kay Kristo. Ninakawan ang templo. Kinuha ang bahagi ng mga sagradong kayamanan. Ipinatapon ng Haring Joachim, ang inang reyna, ang mga opisyal ng korte, ang mga piling sundalo. 10,000 tao sa kabuuan. Ang pinakapiling tao sa lipunang Judyo ay kinuha mula sa kanilang mga tahanan at pinagmartsa ng lakad sa mga disyerto at bundok hanggang sa Babilnya. Kasama sa mga ipinatapon ang isang batang saserdote na nagngangalang Ezekiel na magiging propeta sa pampang ng mga kanal ng Babilnya. Ngunit hindi winasak ni Nabucodonosor ang Jerusalem. Hindi pa. Sa halip, gumawa siya ng isang bagay na itinuring niyang mas matalino. Naglagay siya ng isang puppet na hari sa trono. Ang tiyuhin ng batang si Joachim, isang lalaking may 21 taon na nagngangalang Matanias. Binago ni Nabucodonosor ang kanyang pangalan at ginawang Zedekias. Isang pangalan na nangangahulugang katarungan ng Panginoon. Isang malupit na kabalintunaan kung isa sa alang-alang ang susunod na mangyayari. Si Zedekias ay mahina. Ang lahat ng mga ulat sa Biblia ay sumasang-ayon dito. Siya ay nagpapabago-bago sa pagitan ng mga paksyon. Minsan ay nakikinig siya sa mga propeta na nagsasabing sumuko sa Babilnya. Minsan ay nakikinig siya sa mga nasyonalistang tagapayo na nangangako ng pagpapalaya. Ang propetang Jeremias ay nasa Jerusalem noong panahong iyon. Nagsimula siyang magpropesya noong bata pa siya, ilang dekada na ang nakalipas, sa paghahari ni Josias. Ngayon siya ay isang nasa gitnang edad na lalaki, pagod, pinag-uusig, ngunit hindi kayang manatiling tahimik. Ang kanyang mensahe ay hindi sikat. Sumuko kayo sa Babilnya, sabi niya. Tanggapin ang pamatok. Ginagamit ng Diyos si Nabucodonosor bilang instrumento ng disiplina. Ang lumaban ay pagpapakamatay. Kinamumuhian ng mga pinuno ng Jerusalem ang mensaheng ito. Si Jeremias ay ikinulong. Itinapon sa isang balon na puno ng putik. Inakusahan ng pagtataksil. Halos mamatay. Ngunit nagpatuloy sa pagpropesya. At nagpatuloy na binaliwala. Noong 589 bago kay Kristo, ginawa ni Zedekias ang kanyang huling desisyon. Nagrebelde siya laban kay Nabucodonosor. Muli siyang tumaya sa Egipto. Muli siyang nagkalkula ng mali. Nang makarating ang balita sa Babilnya, tinipon ni Nabucodonosor ang kanyang hukbo sa huling pagkakataon. Wala nang mga pagkakataon. Wala nang mga puppet na hari. Sa pagkakataong ito, ang Jerusalem ay buburahin. Dumating ang hukbong Babilnyo noong Janiro ng 588 bago kay Kristo. Humigit kumulang 180,000 sundalo ang kumubkob sa lungsod. Upang ilagay ang bilang na ito sa perspektiba, ang kabuang populasyon ng Jerusalem noong panahong iyon ay humigit kumulang 40,000 tao. May 4 na sundalo ng kaaway para sa bawat lalaki, babae, at bata sa loob ng mga kuta. Ang mga Babilnyo ay hindi nagmamadali. Alam din Nabucodonosor na ang oras ay nasa kanyang panig. Nagtayo sila ng mga pinatibay na kampo sa paligid ng lungsod. Nagtayo ng mga rampa sa pagkubkob. Naglagay ng mga battering ram. At naghintay. Sa loob ng Jerusalem, ang unang takot ay nagbigay daan sa isang hindi makatwirang pag-asa. Ang Egipto ay nangako ng tulong. At sa katunayan, sa isang partikular na sandali ng pagkubkob, isang hukbong Ehipsyo ang nagmartsa patungong Hilaga. Napilitan si Nabucodonosor na ilihis ang bahagi ng kanyang mga puwersa upang harapin ang banta. Ang pagkubkob ay bahagyang lumuwag. Sa loob ng lungsod, nagkaroon ng pagdiriwang. Si Jeremias ay kinonsulta. Ang kanyang sagot ay nagpalamig sa dugo ng mga umaasa sa mabuting balita. Ang mga Ehipsyo ay babalik sa kanilang tahanan, sabi niya. Ang mga Babilnyo ay babalik. At sa pagkakataong ito ay wala ng takas. Pagkalipas ng ilang linggo, ang propesya ay natupad. Ang hukbong Ehipsyo ay umatras ng hindi lumalaban. Bumalik ang mga Babilnyo. Ang pagkubkob ay muling sumara.
Sa pagkakataong ito, sa paraang permanente. 18 buwan. Iyon ang tagal na lumaban ang Jerusalem. 1 taon at kalahati ng mga nakasarang kuta. Walang pagkain na pumapasok. Walang tubig maliban sa mga balon at sa bukal ng silo. Walang kalakalan. Walang pag-asa. 545 araw ng mabagal na pagdurusa. Ang mga unang buwan ay mahirap, ngunit nakakayanan. Ang mga reserba ng butil ay rasyonado. Ang mga balon ay rasyonado. Nabubuo ang mga pila araw-araw para sa kontroladong pamamahagi ng pagkain. Ang mga hayop na pantrabaho ang unang kinatay. Pagkatapos ay ang mga hayop sa bukid. Pagkatapos ay ang mga aso. Pagkatapos ay ang mga ibon. Pagkatapos ay ang mga daga. Pagkatapos ay wala ng mga hayop. Inilalarawan ng aklat ng Lamentaes ang sumunod sa mga berso na masakit basahin. Mga batang humihingi ng tinapay at walang magbigay sa kanila. Mga sanggol na namamatay sa gutom sa mga bisig ng kanilang mga ina. Ang mga taong dati ay mayayaman, na dati ay nagsusuot ng mga damit na kulay ube, ay naghahalukay sa mga bunto ng basura para sa anumang makakain. Ang balat ng mga nakaligtas ay nangitim at nangulubot sa ibabaw ng mga buto. Mukhang tuyong kahoy. Ang mga namamatay sa espada ay itinuturing na mas mapalad kaysa sa mga namamatay ng mabagal sa gutom. Ang espada ay mabilis. Ang gutom ay malupit. At pagkatapos ay dumating ang hindi sukat akalain. Itinatala ng tekstong biblikal ng walang pampalubag loob. Ang mga mapagkandiling babae ay niluto ang kanilang sariling mga anak. Lamentaes Kabanata 4, versikulo 10. Hindi ito metapora. Hindi ito poetikong pagmamalabis. Ito ay ang hubad na tala ng kung ano ang ginagawa ng matinding gutom sa mga tao. Ang mga ina na nagmamahal sa kanilang mga anak, na ibibigay sana ang kanilang buhay para sa kanila sa normal na mga kalagayan, ay dinala sa isang punto ng kawalan ng pag-asa kung saan ang kaligtasan ay kumain sa lahat ng iba pa. Ang pagkubkob ng Babilnya ay hindi lamang pumatay ng mga katawan. Pumatay ito ng mga kaluluwa. Winasak nito ang pagkatao ng mga tao mula sa loob palabas. Iyon ang intensyon. Hindi kailangang gibain ni Nabucodonosor ang mga kuta. Kailangan lang niyang maghintay hanggang sa ang mga nasa loob ay wala ng lakas para ipagtanggol ang mga ito. Hulyo ng 586 bago kay Kristo. Ang ika-9 na araw ng ika-4 na buwan sa kalendaryong Hebreo. Isang petsa na aalalahanin sa mga pag-aayuno sa loob ng libu-libong taon. Ang mga kuta ng Jerusalem ay sa wakas ay nabutas. Pumasok ang mga Babilnyo mula sa hilaga, sa distrito kung saan ang mga depensa ay pinakabinomba ng mga tirador at battering ram sa loob ng ilang buwan. Walang labanan. Walang organisadong paglaban. Ang mga tagapagtanggol ay halos hindi na makatayo. Ang mga lalaki na 1 taon ang nakalipas ay malalakas na sundalo ay mga naglalakad na kalansay na ngayon, hindi kayang magtaas ng espada. Ang mga sundalong Babilnyo ay sumulong sa makikitid na kalye na nakakakita ng mas maraming bangkay kaysa sa paglaban. Ang mga katawan ay nagkapatong-patong sa mga eskinita. Ang baho ay hindi matagalan. Ang mga mananakop ay nagtali ng mga tela sa kanilang mukha habang nagmamartsa patungo sa sentro ng lungsod. Nakita ng Haring Zedekias ang pagdating ng wakas. Sa gabi, habang ang mga labanan ay nakasentro pa sa hilaga ng lungsod, tumakas siya sa timog na pintuan. Isinama niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga bodyguard, at anumang pag-asa na mayroon pa siya. Tinawid niya ang hardin ng hari. Bumaba patungo sa lambak ng Jordo. Tumakbo patungo sa Jericho. Hindi siya nakalayo. Nahuli siya ng mga Babilnyo sa mga kapatagan malapit sa ilog. Dinala nila si Zedekias kay Nabucodonosor sa Ribla, sa Syria, kung saan itinayo ng Haring Babilnyo ang kanyang headquarter. Ang nangyari doon ay idinisenyo upang hindi malimutan. Iniutos ni Nabucodonosor na dalhin ang mga anak ni Zedekias. Silang lahat. Ang mga prinsipe ng Jude. Ang linya ng paghalili ni Davi. Isa-isa silang pinatay sa harap ng mga mata ng ama. Napilitan si Zedekias na manood. Matapos bumagsak ang huling anak, dinukot ng mga sundalong Babilnyo ang mga mata ng hari. Ang huling bagay na nakita ni Zedekias sa mundong ito ay ang kamatayan ng kanyang mga anak. Pagkatapos, walang hanggang pagkabulag. Siya ay kinadenahan ng mga tanikala na tanso at dinala sa Babilnya, kung saan siya ay mamamatay pagkalipas ng ilang taon sa isang bilangguan, nang hindi na muling makakakita ng liwanag ng araw.
Ipinropesya ni Jeremias na si Zedekias ay pupunta sa Babilnya, ngunit hindi makikita ang lupain. Inakala ng lahat na ito ay isang kontradiksyon. Hindi pala. Isang buwan matapos ang butas sa mga kuta, noong Agosto ng 586, ang kapitan ng gwardiya ni Nabucodonosor ay dumating sa Jerusalem. Ang kanyang pangalan ay Nebuzarad. Dumating siya na may mga tiyak na utos. Wasakin ang lahat. Ang ulat ng Segundo Reyes Kabanata 25 ay metikuloso sa paglalarawan ng nangyari. Nagsimula si Nebuzarad sa templo. Ang mga haliging tanso na nasa pasukan, na tinatawag na Jakim at Boz, ay pinabagsak. Ang bawat isa ay may 9 na metrong taas at halos 2 metrong diametro. Ang mga ito ay guwang sa loob, ngunit ang mga dingding na tanso ay may 8 sentimetrong kapal. Ang pinagsamang bigat ng 2 haligi, kasama ang kanilang mga pinalamutyang kapital, ay humigit kumulang 27 tonelada ng tanso. Sinira sila ng mga Babilnyo sa mga pirasong madadala. Ang dagat na tanso, ang higanting planggana na ginagamit para sa mga paglilinis ng mga saserdote, ay pinagpira-piraso. Ang nag-iisang bagay na ito ay tumitimbang ng higit sa 30 tonelada. Nakapatong ito sa 12 bakang tanso, bawat isa ay kasing laki ng tunay na baka. Ang lahat ay sinira. Ang lahat ay dinala. Pagkatapos ay dumating ang mga gintong bagay. Ang mga kandelabra. Ang mga mesa. Ang mga insensaryo. Ang mga planggana. Ang mga tinidor para sa karne. Ang mga kutsilyong pansakripisyo. Ang mga kalis. Ang mga mangkok. Ang ilang mga item ay yari sa solidong ginto. Ang iba ay pilak. Ang iba ay tansong may ginto. Hindi mahalaga. Ang lahat ay ninakawan. Sinusubukan ng tekstong biblikal na ikatalogo, ngunit inaamin na ang dami ay imposibleng kalkulahin. 400 taon ng naipong mga handog. Mga regalo mula sa mga hari. Mga donasyon mula sa mga pilgrim. Ang mga kayamanan ni Salomo. Ang mga kayamanan ng kanyang mga kahalili. Ang lahat ay ikinarga sa mga karwahe patungong Babilnya. Pagkatapos ay dumating ang apoy. Sinilaban ni Nebuzarad ang templo. Ang mga dingding na sedro, na tuyo na sa loob ng maraming siglo ng araw sa Mediteraneo, ay mabilis na nag-apoy. Ang sedro mula sa Albano, ang pinakamahalagang kahoy sa sinaunang mundo, ay lumalagutok habang kinakain ng mga apoy ang 410 taon ng kasaysayan. Ang balot na ginto ay natunaw. Ang mga ilog ng mahalagang metal ay umagos sa mga dingding, humahalo sa mga abo. Ang bubong ay gumuho sa isang dagundong na umalingaw-ngaw sa buong lambak. Ang mga apoy ay umakyat ng napakataas na makikita sila mula sa layo na ilang kilometro. Sinasabing ang liwanag ay makikita mula sa Belm, 15 kilometro sa timog. Ang palasyo ng hari ang sumunod. Pagkatapos ang mga bahay ng mga mahalika. Pagkatapos ang lahat ng mahahalagang bahay sa Jerusalem. Kalye sa kalye, distrito sa distrito, ang lahat ay nag-aapoy. Pinadilim ng usok ang langit. Tinakpan ng mga abo ang lahat na parang isang itim na nyebe. Nang sa wakas ay namatay ang apoy, makalipas ang ilang araw, wala na ang lungsod. May mga umuusok na guho kung saan dating may isang lungsod. Ngunit ang pisikal na pagkasira ay hindi sapat. Dumating ang mga Babilnyo para kunin ang mga tao. Lahat ng mga nakaligtas sa pagkubkob, sa gutom, at sa labanan ay tinipon. Mga mahalika, saserdote, artesano, sundalo, mga ngalakal. Kahit sinong may kasanayan o posisyon ay ipinatapon. Ang mataas na saserdoteng si Seraas ay dinala sa Ribla at personal na pinatay ni Nabucodonosor, kasama ang iba pang 62 relihiyoso at sibil na pinuno. Ang iba ay kinadenahan at pinagmartsa patungong Babilnya. Ang paglalakbay ay tumatagal ng humigit kumulang 4 na buwan sa paglalakad. Mahigit 1,400 kilometro sa pamamagitan ng mga disyerto at bundok. Marami ang namatay sa daan. Ang mga nakarating ay pinatira sa mga komunidad sa pampang ng mga kanal ng Babilnya, malayo sa tahanan, malayo sa templo, malayo sa lahat ng kanilang nalalaman. Iniwan ni Nabucodonosor ang pinakamahihirap lamang. Mga magsasaka. Mga nagtatanim ng ubas. Mga taong walang kasanayan na magiging interesante sa imperyo. Sila ang tatanggap ng mga lupain ng mga ipinatapon at magbabayad ng buwis sa Babilnya. Isang Judyong gobernador na nagngangalang Gedalias ang itinalaga upang pamahalaan ang teritoryo. Si Jeremias, sa nakakapagtakang paraan, ay pinahintulutang manatili.
Iginagalang siya ng mga Babilyo, marahil dahil ang kanyang mga propesya ay napatunayang totoo, marahil dahil ipinayo niya ang pagsuko. Itinatag ni Gedalias ang kanyang himpilan sa Mispe dahil ang Jerusalem ay hindi na matitirhan. Sinubukan niyang muling magtayo ng kaayusan. Tumagal ito ng ilang buwan lamang. Isang prinsipe mula sa maharlikang angkan na nagngangalang Ismael, na udyok ng selos o matinding nasyonalismo, ang pumatay kay Gedalias. Ang kaguluhan ay muling naitatag. Ang mga natitirang Judyo, sa takot sa paghihiganti ng Babilya, ay tumakas patungo sa Egipto. Kinaladkad nila si Jeremias kasama nila, laban sa kanyang kalooban. Ang matandang propeta ay namatay sa pagpapatapon, sa lupain na lagi niyang sinasabing hindi makakapagligtas sa kanila. Ang pagkasira ay kumpleto na. Kung saan dati ay may isang lungsod ng 40,000 tao, ngayon ay may katahimikan. Kung saan dati ay may tunog ng mga awiting Levitiko sa madaling araw, ngayon ay mayroon na lamang hangin sa pagitan ng mga guho. Kung saan dati ay may amoy ng insenso at mga sakripisyo, ngayon ay may amoy na lamang ng abo at pagkabulok. Ang Monte Mori, kung saan halos isakripisyo ni Abrao si Isake, kung saan bumili si David ng isang gikan upang magtayo ng isang altar, kung saan itinayo ni Salomo ang pinakamaluwalhating bahay ng sinaunang panahon, ngayon ay isang bunton ng sunog na basura. Ang Arka da Aliana ay nawala. Walang nakakaalam ng eksakto kung ano ang nangyari rito. Ang ilang mga teksto ay nagpapahiwatig na itinago ito ni Jeremias bago ang pananakop. Ang iba naman ay dinala ito sa Babilya. Ang iba naman ay nasira ito sa sunog. Ang katotohanan ay hindi na ito muling nakita. Ang pinakasagradong bagay sa kasaysayan ng Israel ay naglaho na lamang sa kasaysayan. Ang mga ipinatapon sa Babilya ay humarap sa isang krisis sa pag-iral na walang katulad. Sa loob ng maraming siglo, ang kanilang pananampalataya ay nakasentro sa isang lugar. Ang templo ay kung saan naninirahan ang Diyos. Ang mga sakripisyo ay kung paano sila nakikipag-usap sa Kanya. Ang mga pista ng peregrinasyon 3 beses sa isang taon ay kung paano nila pinananatili ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang bayan. Ang lupang pangako ay bahagi ng banal na pangako. Ngayon ay wala ng templo. Wala ng mga sakripisyo. Wala ng peregrinasyon. Wala ng lupain. Ang lahat ay nawala na. Marami ang nag-isip na. Marami ang naghinuha na ang Diyos ng Israel ay natalo ng mga Diyos ng Babilya. Ang mga templong Babilyo ay mas malaki. Ang hukbong Babilyo ay mas malakas. Marahil si Marduk ay mas makapangyarihan kaysa kay Yahweh. Marami ang tumalikod sa pananampalataya ng kanilang mga magulang. Nag-asawa ng mga Babilya. Sumamba sa mga Diyos na Babilyo. Binago ang kanilang mga pangalan. Sila ay nalamon ng dominanteng kultura, naglalaho sa kasaysayan tulad ng maraming iba pang mga bansang sinakop bago sila. Ngunit ang iba ay lumaban. Sa mga kanal ng Babilya, sa pampang ng mga artipisyal na ilog na nagdidilig sa patag at dayuhang lupain iyon, ang mga Judyo ay nagtitipon upang gunitain. Upang umiyak. Upang manalangin. Ang Salmo 137 ay nakukuha ang sandaling ito tulad ng wala ng ibang teksto. Sa tabi ng mga ilog ng Babilya, doon tayo umupo at umiyak nang maalaala natin ang Syo. Sa mga punong willow na naroon, isinabit natin ang ating mga kudyapi. Ang mga bumihag sa atin ay humihingi sa atin ng mga awitin. Ang mga umaapi sa atin ay humihingi sa atin ng kagalakan. Awitan niyo kami ng isa sa mga awitin ng Syo. Paano namin awitin ang mga awitin ng Panginoon sa dayuhang lupain? Sa pagpapatapon muling naimbento ang Judaismo. Nang walang templo, ang mga Judyo ay bumuo ng sinagoga. Mga bahay pulungan kung saan maaari nilang pag-aralan ang mga kasulatan at manalangin ng magkakasama. Nang walang mga sakripisyo, binuo nila ang panalangin bilang isang anyo ng pagsamba. Nang walang mga saserdoteng gumagana, ang mga eskriba at mga guro ng batas ay nagkaroon ng kahalagahan. Ang sagradong teksto ang naging sentro. Ang Torah ay tinipon sa huling anyo nito noong panahon o pagkatapos lamang ng pagpapatapon. Ang mga propetang sina Ezekiel at Daniel ay naglingkod sa Babilya, pinapanatiling nagniningas ang ningas ng pag-asa. Isang araw, sabi nila, ibabalik ng Diyos ang kanyang bayan. Isang araw, ang templo ay muling itatayo. Isang araw, ang pangakong ginawa kay David ay matutupad. 70 taon. Iyon ang takdang panahon na itinakda ni Jeremias. 70 taon ng pagpapatapon at pagkatapos ay ang restorasyon.
Ang mga nakarinig sa propesyang ito ay malamang na nag-isip na ito ay masyadong mahabang panahon. Isang buong buhay. Ang sinumang may 20 taon noong pagbagsak ng Jerusalem ay magkakaroon ng 70 kapag natapos ang pagpapatapon. Ang karamihan ay hindi mabubuhay upang makita ito. At sa katunayan, ang henerasyon na nakitang nasunog ang templo ay namatay sa Babilnya. Ngunit ang kanilang mga anak at apo ay napanatili ang alaala. Napanatili ang pag-asa. Napanatili ang pananampalataya. Noong 539 bago kay Kristo, ang hindi sukat akalain ay nangyari. Ang Babilnya na tila hindi magagapi ay bumagsak sa loob ng isang gabi. Itinatala ng aklat ni Daniel ang eksena. Ang Haring Belshazzar, apo ni Nabucodonosor, ay nagbibigay ng isang piging para sa 1,000 ng kanyang mga maharlika. Sa isang gawa ng sukdulang kapalaluan, iniutos niya na dalhin ang mga gintong kalis na ninakaw mula sa Templo de Jerusalem. Uminom sila ng alak sa mga ito. Nagtoast sila sa mga Diyos ng Babilnya. Sa mismong gabing iyon, isang misteryosong kamay ang sumulat ng mga salita sa dingding. Men, tikwal, ufarsim. Tinawag si Daniel upang magbigay kahulugan. Ang iyong kaharian ay tinimbang at natagpo ang kulang. Ito ay hahatiin at ibibigay sa mga Medos at Persas. Bago sumikat ang araw, ang mga hukbong Persa ay pumasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga kanal na inilihis mula sa ilog Euphrates. Namatay si Belshazzar. Bumagsak ang Babilnya. At ang Haring Ciro ng Persya ang naging bagong Panginoon ng mundo. Iba si Ciro. Sa halip na ipatapon ang mga sinakop na bayan, ipinapadala niya sila pabalik sa kanilang tahanan. Noong 538 bago kay Kristo, 1 taon lamang matapos sakupin ang Babilnya, naglabas si Ciro ng isang dekreto. Ang mga Judyo ay maaaring bumalik. Maaari nilang muling itayo ang kanilang templo. Maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsamba. Ang dekreto ay nakatala sa dulo ng Segundo Kronikas at sa simula ng Esdras. Ganito ang sabi ni Ciro, hari ng Persya, ibinigay sa akin ng Panginoon, Diyos ng mga langit, ang lahat ng mga kaharian sa lupa. At inutusan niya akong itayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Jude. Sinuman sa inyo ang kabilang sa kanyang bayan, naway ang Panginoon, na kanyang Diyos, ay sumakan niya at naway umahon siya. Hindi ito naging isang matagumpay na pagbabalik. Mula sa milyon-milyong Judyo na nakakalat sa imperyo, humigit kumulang 50,000 lamang ang nagpasyang bumalik. Ang karamihan ay nakapagtayo na ng mga buhay sa Babilnya. Mayroon silang mga bahay, negosyo, pamilya. Ang Jerusalem ay isang malayong alaala para sa marami, isang kwentong isinalaysay ng mga lolo't lola. Ngunit ang 50,000 ay sapat na. Sa ilalim ng pamumuno ni Zorobabel, isang prinsipe ng angkan ni Davi, at ni Josu, isang saserdote na inapo ng angkan ni Aro, ang mga ipinatapon ay bumalik. Nakakita sila ng mga guho. Nakakita sila ng mga dayuhan na sumasakop sa kanilang mga lupain. Nakakita sila ng pagtutol. Ngunit nagsimula silang muling magtayo. Ang ikalawang templo ay natapos noong 516 bago kay Kristo. Eksaktong 70 taon pagkatapos ng pagkasira ng una, gaya ng ipinropesya ni Jeremias. Ito ay isang mas payak na estruktura. Wala itong ginto ni Salomo. Wala itong mga kayamanang naipon sa loob ng maraming siglo. Wala itong Arca da Aliana. Ang santo ng mga santo ay walang laman. Ang mga matatanda na nakakaalala sa kaluwalhasyan ng unang templo ay umiyak nang makita nila ang paghahambing. Ngunit ito ay isang templo. Ang mga sakripisyo ay muling umakyat. Ang mga saserdote ay muling naglingkod. Ang pananampalataya ay nanatiling buhay. Kinuha ng mga Babilyo ang ginto. Tinunaw ang mga kwerubim. Sinira ang mga haliging tanso sa mga pirasong sapat na maliit upang madala. Inakala nilang winawasak nila ang isang relihiyon. Hindi nila naunawaan na tinutupad nila ang isang propesya. Sinabi ni Jeremias, 70 taon. Eksaktong 70 taon pagkatapos, noong 516 bago kay Kristo, isang bagong templo ang magsisimulang lumitaw mula sa mga guho. Mas maliit, mas simple, nang wala ang Arca da Aliana. Ngunit nakatayo. 500 taon pagkatapos, isang karpintero mula sa Nazar ang papasok sa ikalawang templong iyon at sasabihin, gibain niyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay ibabangon ko ito. Hindi siya nagsasalita tungkol sa mga bato. Winasak ni Nabucodonosor ang mga dingding.
Hindi niya nagawang wasakin ang presensya.